Magandang gabi po sa inyo at happy Sabbath. Araw po ng Biyernes ng gabi at tayo ay magpapatuloy sa ating pagbabasa sa aklat ng Genesis sa chapter 37 na po tayo. Bago natin ito pasimulan, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli kami nagpapasalamat sa inyo sa loob ng isang linggong nagdaan na kami po inyong ginabayan, pinatnubayan, minahal, pinaramdam niyo sa amin ang mga bagay-bagay na inyong naisipaabot sa amin, buhay at kalakasan na patuloy niyong pinapahiram sa amin. Maraming salamat po. Patawad din po sa aming mga kasalanang nagagawa. Sana po sa gabing ito, sa aming pagbabasay, samahan nawa kami ng inyong masantong espiritu upang maunawaan at maging gabay po namin at maging ito po ay maging topic namin, ang mga ideas na ito tuwing kami nagtatalakayan. Salamat po sa inyo at tatagubilin po namin ang lahat sa inyo, kasama po ng mga nanonood at makikinig sa gabing ito. At ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, simulan na po natin ang ating babasahin. Simulan na po natin ang babasahin sa Genesis 37, 1 hanggang 36. Nagpaiwas si Jacob para manirahan sa Kanaan, ang lupain na tinitirhan din dati ng kanyang ama. Ito ay sinalaysay tungkol sa pamilya ni Jacob noong 17 taong gulang lang si Jose. Nagbabantay siya ng hayop kasama ng kanyang mga kapatid, mga anak ni Bilha at Silpa na mga asawa ng kanyang ama. Ipinagtapat ni Jose sa kanyang ama ang masasamang ginagawa ng kanyang mga kapatid, ibig sabihin nagsusumbong. Mas mahal ni Jacob si Jose kaysa sa iba niyang mga anak dahil matanda na siya at isinilang si Jose. Kaya itinahi niya ito ng isang magandang mahabang damit. Kasi nga po, si Jose ay pangalawa sa bunso. So, alam niyo naman, pagkabunso, pangalawa sa bunso ay mas mahal ng magulang. Pero nang napansin ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama kaysa sa kanila, nagalit sila kay Jose at sinabihan ito ng masakit na salita. Isang gabi na naginip si Jose nang isinalaysay niya ito sa mga kapatid niya, lalo silang nagalit sa kanya sapagkat ito ang sinalaysay nila na naginip ako na habang naroon tayo sa bukid, nagbibigkis ng mga uhay, bigla na lang tumayo ang binigkis ko at pinaikutan ito ng inyong mga ibinigkis na uhay na nakayuko. Sinabi ng kanyang mga kapatid, ano, magiging hari ka at mangunguna sa amin? Kaya lalo silang nagalit kay Jose. Muli na naginip si Jose at sinalaysay na naman niya sa kanyang mga kapatid. Sinabi niya, na naginip ako ulit at na nakita ko ang araw, ang buwan at ang 11 bituin na yumuko sa akin. Sinalaysay din ni Jose ang panaginip sa kanyang ama, pero nagalit din ang kanyang ama sa kanya. Sinabi niya, ano ang ibig mo sabihin na kami ay ng iyong ina at ang mga kapatid mo yuyuko sa iyo? Nainggit ang mga kapatid ni Jose sa kanya, pero si Jacob ay sinarili na lamang ang mga bagay na ito. Isang araw pumunta ang mga kapatid ni Jose sa Shechem para magbantay ng mga hayop sa kanilang ama. Sinabi ni Jacob kay Jose, ang mga kapatid mo ay naroon sa Shechem na pinagpapastol ng mga hayop. Pumunta ka roon at tignan mo kung maayos ang kalagayan ng mga kapatid mo at mga hayop at ng mga hayop. Bumalik ka kagad at sabihin mo sa akin. Sumagot si Jose, opo ama. Kaya mula sa lambak ng Hebron, pumunta si Jose sa Shechem. Nang naroon na siya, pagala-gala sa bukid, may lalaking nagtanong sa kanya kung ano ang hinahanap niya. Sumagot siya, hinahanap ko po ang mga kapatid ko. Alam niyo po ba kung saan sila nagpapastol? Sinabi ng lalaki, wala na sila rito. Narinig ko pupunta raw sila sa Dotan. Kaya sinundan sila doon ni Jose at nakita niya sila sa Dotan. Malayo pa si Jose, nakita na siya ng kanyang mga kapatid niya. At bago pa siya makarating, binalak na nila na patayin siya. Sinabi nila, paparating na ang mapanaginipin. Hali kayo, patayin natin siya at ihulog sa isang mga balon dito. Sabihin na lang natin na pinatay siya ng mabangis na hayop. Tignan natin kung magkakatotoo ang panaginip niya. Anang narinig ni Ruben ang balak nila, pinagsikapan niyang iligtas si Jose. Sinabi niya, huwag na lang natin siyang patayin. Ihulog niyo na lang siya rito sa balon, sa ilang, pero huwag niyo siyang papatayin.
Sinabi ni Jose dahil plano niyang iligtas si Jose at ibalik sa kanilang ama. Kaya pagdating ni Jose, hinubad nila ang mahaba at magandang damit nito. Nihulog sa balon na walang tubig. Habang kumakain sila, may natanaw sila mga mangangalakal ng mga Ismaelita nang galing sa Galilean. Ang mga kamelyo nila ay may mga kargang sangkap, gamot, pabangong dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, ano ba ang makukuha natin kung papatayin natin ang kapatid natin at ililihim natin ang kamatayan niya? Ang mabuti pa, siguro ipagbili natin siya sa mga Ismaelitang ito. Huwag natin siyang patayin dahil kapatid natin siya. Pumayag ang mga kapatid ni Judah na sinabi niya. Kaya pagdaan ng mga nangangalakal na Ismaelita, iniahon nila si Jose mula sa balon na ipinagbili nila sa halagang 20 pilak at dinala si Jose ng mga Ismaelita sa Ehipto. Nang bumalik si Ruben sa balon, wala na doon si Jose, kaya pinunit niya ang kanyang damit sa lungkot. Pagkatapos bumalik siya sa mga kapatid niya at sabi, wala na doon nakakabata nating kapatid, paano na ako ngayon makakauwi roon sa kay ama. Nagkatay sila ng kambing at isinigaw. Isinawsaw sa dugo nito ang damit ni Jose. Pagkatapos dinala ito ang damit ni Jose sa kanilang ama. Nakita po namin ito. Tignan po ninyo mabuti, kay Jose po ba ito o hindi? Nakilala agad ni Jacob ang damit. Sinabi niya, sa kanya ito, pinatay siya ng mabangis na hayop. Tiyak na niluray-luray siya ng hayop. Inaliw siya ng lahat ng mga anak niya, pero patuloy pa rin ang pagdadalamhati niya. Sinabi niya, hayaan niyo na lang ako mamatay. Ako ay nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng anak ko at nagpatuloy ang pag-iyak niya dahil kay Jose. Samantala, doon sa Ehipto, pinagbili ng mga Midianita si Jose kay Potiphar na isa sa mga opisyal ni Paraon. Kapitan siya ng mga gwardiya ng palasyo. Ayun po, at sa susunod, makikita natin ang susunod na kabanata. Maganda po, ito po ay istorya ni Joseph na siya ay tinalo ng kanyang mga kapatid. Ginamit ko pong tinalo na inaasahan niya na ito ay magtatanggol sa kanya, pero nangyari ito pa nagpahamak sa kanya. Pagpatuloy po nating pagbabasa ay paganda na po. At sa mga susunod na istorya, sa chapter 38, mas maganda pa tiyak na aabangan ninyo. Sa pagtatapos po, tayo ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa isang napakagandang istorya na aming nabasa ngayong gabi. At ito po ay magiging baon namin habang kami nabubuhay at may babahagi namin sa iba. Salamat po sa pakikinig yung palagi sa aming mga panalangin. At ngayong araw na ito ay muli kaming magtatagubili sa inyo sa araw ng Sabat na ito na sana po kaming pagpalain. Maraming salamat po at ang lahat po inilig namin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, mga kapatid, mga kapamilya, bukas ay magkita-kita tayo sa ating church. Happy Sabat po.